Manatili po tayong nakatayo. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Babasahin ko po at inyong sundan sa inyong mga paningin, beginning verse 5 through verse number 18. Beginning through 5 to 18. Ito sabi niya, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. After this manner therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." Pwede na po tayo maupo. This is our first Sunday of the month. Ang tema po natin for this month and to the first week of September ay prayer and fasting. Taunan po namin itong ginagawa sa church po natin, yung pagkakaroon ng prayer and fasting. Bagamat magkasama po yan, yung prayer and fasting, hindi ibig sabihin na tuwing August lamang tayo nagpipray. We always pray as much as we could. Pero yung fasting, ito po yung season na sama-sama po nating pinupursu. Hindi lamang po dito sa church natin, pati na rin sa lahat ng mga FIBC churches. Fasting was mentioned in the Bible. Even the Lord Jesus Christ fasted Himself. At kung ito ay itinuturo sa salita ng Panginoon, maging ang ating Panginoon Kristo ay ginawa niya ang mag-ayuno. I think it is only appropriate sa church po natin to also participate in fasting. Hindi po ito malimit na pinag-aaralan at tinuturo sa maraming mga simbahan because it is inconvenient sa maraming mga mananampalataya. Napakasarap ang kumain. Sino ba naman ang pipigilan ng sarili na kumain? Kaya hindi ito madalas na itinuturo. But we cannot deny na ito po ay ginawa mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang Panginoon, Diyos na nag-fasting, tayo pa kaya na tao lang nagkakasala? Okay? So, to give you a background about fasting, pag-aralan lang po natin ito panandalian, then we will proceed with our lesson this morning. There are several kinds of fasting mentioned in the Bible. When we say fasting, ito po yung pag-abstain mo sa pagkain. Hindi ka kakain. Magpa-fasting kayo ng
Ibig sabihin yan, pag-aayuno sa Tagalog. Ang ating Panginoong Jesucristo fasted for 40 days and 40 nights. Even Moses fasted. Elijah fasted. Daniel fasted for 3 weeks. Si Hananiah, Mishael, and Azariah, yung mga kaparehong Hudyo ni Daniel, yung mga kaibigan niya, who were brought to the Babylon, fasted for 10 days. Kaya nga lang, ibang klase yung fasting na ginawa nila. Maya-maya tatalakayin ko yung iba't ibang klase fasting na yan. Si Esther, kasama na rin yung mga Hudyo sa Shushan Palace, fasted for 3 days. Ano-anong klaseng mga fasting itong ginawa nila? Meron tayong tinatawag na regular fast. Yung regular fast, it is when you abstain from all food and drink except for water. Yun yung regular fast. Hindi ka kakain, pero iinom ka ng tubig. Hindi shake. Parang hindi ka nag-fasting. Then yung partial fast, abstaining from a particular type of food. Ito yung klase ng fasting na ginawa ng mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi nila kinain yung karne na ino-offer sa kanila ng eunuch. Kundi ang hiningi nila ay lentils or purs, mga gulay. For 10 days, ginawa nila yun. Then meron tayong tinatawag na absolute fast is when you abstain from food and drink of any kind. Wala ka talagang kahit na anong intake sa iyong katawan. Pagkain of any kind, drink of any kind. Yun yung absolute fast. And you can only do this for a maximum of 3 days. Otherwise, it could be dangerous sa health natin. The number 4, yung tinatawag natin na intermittent fasting. Yung intermittent fasting is you abstain from food for an extended period of time within the day. Sino po dito hindi nagbe-breakfast? Kaso kamay. Hindi kumakain ng breakfast, either walang makain talaga or talagang hanggang tanghali yung tulog, dahil napasad mo na yung almusal. Ang last na kain mo is dinner, gabi. Let's say, kumain ka ng 6 o'clock in the afternoon, tapos kinabukasan 6 o'clock in the morning, that's 12 hours already. Hindi ka kakain ng breakfast, ang susunod na kain mo is lunch na. So, from 6 a.m. to 12 noon, that's another 6 hours. Plus 12 hours yung magdamag na natulog ka, that's 18 hours. Intermittent fasting na po ang tawag po natin doon. For a period of 18 hours within the day, hindi ka kumain. We only have 24 hours a day. Yung first 18 hours, hindi ka na kumain. At ang kain mo, yung last 6 hours na. Lunch, at saka yung dinner. So, 6 hours ka lang na kumain. The remaining 18 hours hindi ka kumain, yun po yung intermittent fasting. Madalas ginagawa ito ng mga gustong mag-lose ng timbang, gustong pumayat, o di kaya yung iba merong health benefits, kaya sila nag-intermittent fasting. At madalas na ina-advise ito ng maraming mga doktor sa mga pasyente nila na kailangang magbawas ng timbang or merong health concerns. Intermittent fasting. So yun po yung 4 na klase ng fasting. Yung regular fast, hindi ka kakain pero iinom ka. Yung partial fast, merong certain foods or certain drinks na hindi mo iinumin, hindi mo kakainin. Halimbawa, you decide na hindi ka nag-inom ng kape, ng soft drinks, ng shake for certain number of days. O di kaya naman, nag-decide ka na mag-i-skip ka ng isang meal every day. That is partial fasting. Yung absolute fast, walang kain at walang inom. Hindi ka kakain, hindi ka inom of any kind, yung absolute fasting. Then yung intermittent fasting, wala kang babaguhin sa diet mo, iskip mo lang yung isang meal, which is breakfast. Breakfast. Or yung dinner. Kakain ka ng breakfast at saka lunch, pero yung dinner, iskip mo. So 18 hours pa rin yung duration, no? Yung intermittent fasting. Now, kung titignan po natin yung mga Bible character who went through fasting, they have a common denominator. Either
piniprepare nila yung sarili nila sa isang major decision sa kanilang buhay. Like Esther, lalapit siya sa hari, that is forbidden unless na ipatawag ka. Pero mangangahas siyang lumapit sapagkat meron siyang kailangan. Kaya hiniling niya na yung lahat ng mga kalahi niya ay mag-fast ng 3 araw para mag-succeed siya sa kanyang plano. Si Hananiah, Mishael, and Azariah, ayaw nilang kainin yung pagkain ino-offer sa kanila sapagkat these food were offered to idols at abominable yun sa mga Hudyo. Kaya hiniling nilang gulay na lang ibigay sa kanila at huwag karne. So nag-fasting sila ng karne at gulay na lang ang kinain nila. And after 10 days, nung humarap sila sa hari, they appeared 10 times better. Not only in physical appearance, but also in intellect. Si Daniel ay nag-fasting siya ng 3 weeks. Sapagkat ipinagbawal ang pananalangin sa kanilang mga Diyos for the next 30 days. And he dared to continue praying. Pero nag-fasting siya ng 3 weeks. Then, si Elijah, si Moses, and even the Lord Jesus Himself fasted for 40 days. Ano yung purpose ng fasting? According to these examples na binanggit natin, ang major purpose ng fasting is to draw yourself close to God. Ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang lalapit sa atin. Lumapit na po ang Panginoon sa atin in the person of the Lord Jesus Christ. In-express na niya yung kanyang love sa atin on the cross of Calvary. Tayo ngayon ang kailangang lumapit sa Panginoon. Even in the realm of Christians, kailangan pa rin pong mag-fasting para maramdaman natin yung presensya ng Panginoon sa ating personal na mga buhay. And in some cases, may mga tao na meron silang hinihingi sa Panginoon. Meron silang hinihiling sa Panginoon. At para maipakita nila sa Panginoon na sincere sila, seryoso sila sa kanilang request sa Panginoon, sasamahan nila ito ng fasting. So yun po yung purpose ng fasting in the Bible. Tayo as a church, why are we going to pursue fasting? Bakit papasukin natin ang pag-aayuno? Kung babalikan po natin yung binasa po natin kanina sa verse number 16, Matthew 6:16. The Bible says, moreover, when ye fast, it was not a question of if you will fast. It is a question of when. Expected sa atin ng Panginoon na magfa-fasting tayo. Hindi niya sinabing if, na kapag naisipan mo mag-fasting. Kundi ang ginamit niyang word dito is when. Darating at darating yung sandali, yung panahon ng Kristiyano, kailangan niyang mag-fasting. Ini-expect na ito ng Panginoon sa atin. Therefore, ang Kristiyano dapat pinapractice po niya yung pag-aayuno sa kanyang buhay mananampalataya. Kaya tayo po dapat nagpa-fasting po tayo. Pinag-aaralan po natin ito sapagkat ang Panginoon, ine-expect po niya sa atin na ginagawa po natin ito sa ating buhay. At nagbigay po siya ng mga parameter when it comes to fasting. Hindi yung basta naisipan mo lang, magpapasing ka. Hindi may nabalitan ka nagpasing, magpapasing ka rin. Gagaya ka. O kaya may hinihingi ka sa Panginoon, para ibigay ito ng Panginoon, magpapasing ako. May binigay na parameter ang Panginoon. Yung iba, para maging spiritual sila. Wala namang masama doon sa word na yun, yung maging spiritual ka. Pero yung ipakita mo sa tao na spiritual ka, nagbigay ng warning ang Panginoon. Ang sabi niya, be not as the hypocrites of a sound countenance, for they disfigure their faces. Ginugulo nila yung mga sarili nila para magbukas sila nagpa-fasting sa
tao. Para ipakita nilang nag-aayuno sila. So yung fasting ay hindi isang bagay na kailangan ipinagmamalaki or pinangangalandakan natin. Bagkus, ang sabi ng Panginoon, itinatago natin ito. As much as possible, wala dapat makakaalam nito. Ang sabi sa verse 17, But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face, that thou appear not unto men to fast. Para hindi malaman ng tao na ikaw ay nagpa-fasting. Ngayon, yearly po natin itong ginagawa. I'm not going to coerce you to fast, but I will encourage you to fast. Hindi ko kayo pupersahin na mag-fasting. Pero, hihikayatin ko ang bawat isa na mag-fasting. Ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon. Alam nyo, palagi tayong nananalangin sa Panginoon na i-bless niya tayo. I-bless niyo yung trabaho natin, i-bless niyo yung kabuhayan natin, i-bless niyo yung negosyo natin, yung pag-aaral ng mga anak natin, yung pamilya natin, i-bless ng Panginoon yung church natin, yung pangarap natin. Napakarami natin hinihingi sa Panginoon, pero nakakalimutan natin na ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Napakahirap sa isang Diyos ang i-grant niya ang request mo and yet napakalayo mo sa Kanya. Ang masakit pa nito, naaalala lang natin ang ating Panginoong Diyos kapag may kailangan tayo sa Kanya. Salamat na lang. We have a very gracious and generous God. Kung mas paiiralin ng Diyos ang Kanyang pagiging makatarungan, hindi natin mararamdaman ang Kanyang biyaya sa mga buhay natin. Pero dahil mas nananaig ang Kanyang pagiging merciful, pagiging gracious and generous, napakapalad po natin sapagkat tayo ang naging object ng pagmamahal ng Panginoon. And it is only fitting sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ilapit natin ang sarili natin sa Kanya. And for us to be seriously get close to God, samahan po natin ito ng fasting. Ngayon, nasa sa ating kung anong klaseng fasting ang i-adapt natin sa mga nabanggit. Yung regular fast, partial fast, absolute fast, or yung intermittent fasting. Regardless of our motivation and reasons, ito lang po yung gusto kong ipamaling sa bawat isa sa atin. When we fast, ang maging sole purpose natin ay ilapit lang ang sarili natin sa Panginoon. Ang mahirap, gagamitin natin ang fasting para humingi ng mga bagay-bagay sa Panginoon. Sana dumating yung sandali sa buhay natin na lalapit tayo sa Diyos, wala tayong iingin sa Kanya kahit anong bagay. Gusto lang nating maging close sa Kanya. Yung mga magulang po sa atin dito, kapag naglalambing ang anak mo, alam mo kagad, meron siyang kailangan sa iyo. Kapag hindi siya naglalambing, wala siyang kailangan. Ano yung nararamdaman mo kapag yung anak mo, naalala ka lang niya, naglalambing lang siya sa iyo kapag may kailangan siya? Nakakainis minsan, di ba? Pero kapag ang anak mo wala siyang kailangan, lumapit siya sa iyo, nakipagkwentuhan sa iyo, nilambing ka niya, wala siyang kailangan, nilambing ka lang niya. Ang sarap sa pakiramdam. Nararamdaman mong mahal ka talaga ng anak mo. Ganong klase ng relationship ang nilolonging ng Panginoon sa atin. At pwede natin gawin yan in the season of our fasting. Na instead na kumakain ka, gamitin mo yung oras na yun sa pananalangin. Gaano katagal ba tayong kumain kapag naupo tayo sa mesa? Average is 20 minutes. Sabi nila. So kung 20 minutes ka kumakain, instead na kumakain ka, gamitin mo yung oras na yun para manalangin sa Panginoon. Pastor, kahaba naman ata ng 20 minutes. Kung mag-Facebook ka nga, 2 oras mahigit pa ang ginugugol mo, hindi mo namamalayan yung oras. Pero kapag nananalangin, nakakabaan ka sa 20 minutes lang. Maya naman tayo sa mga gilagid natin. Sa dami ng ginawa ng Diyos, sa mga buhay natin, napakarami natin pwedeng ipasalamat sa Kanya. Let us learn to be grateful sa Panginoon. Sa napakaraming mga dakilang bagay na ginawa niya sa buhay natin. Now, when we fast, we come to God with prayer. At nararanasan natin may mga panalangin tayong
hindi sinasagot ng panalangin. Sinasagot ng Panginoon. Sino dito ang may prayer na hindi nasagot? Sige po kamay. Para malaman natin kung ilan. May mga prayer na hindi sinagot talaga. Isa lang? Dalawa? Ako, isang katutak yung mga prayer request ko sa Panginoon at marami doon hindi pa nasasagot. Bakit may mga panalangin na hindi nasasagot? Yan po yung gusto ko pong talakayin natin ngayon. Ang message natin dapat ngayon is how to have answered prayer. Pero habang nag-aaral ako kahapon, na-realize ko, parang hindi akma. Merong prerequisite dapat na topic na pag-aralan bago talakayin kung paano magkaroon ng answered prayer. Tingnan muna natin, bakit may mga panalangin na hindi sinasagot? And I do believe, lahat tayo, may mga panalangin tayo sa Panginoon na hindi sinasagot. Yung iba, taon nang binibilang, hindi pa rin sinasagot. Magpahanggang ngayon. At curious tayo, bakit kaya? Ano yung kulang sa akin? Ano yung dapat kong gawin? Bakit hindi sinasagot yung aking mga panalangin? Why prayers are not answered? Ang sabi ng Psalm 65:2, O thou that hearest prayer. Ang Panginoon, dumidinig ng panalangin. Malinaw po yan. O thou that hearest prayer. Dumidinig siya ng panalangin. Kung dumidinig siya ng panalangin, naririnig niya yung mga panalangin natin. Bakit hindi niya sinasagot yung ating panalangin? So, iniipon ko po yung mga dahilan na nakita po natin sa Bible na mga reason bakit hindi sumasagot ng panalangin ng Panginoon. Ang nasa number 1 list po natin is sin. Obvious. Number 1 reason why prayers are not answered is because of sin. Ang sabi ng Psalms 66:18, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag meron akong itinatagong kasalanan sa puso ko, pag meron akong inaalagaan na kasalanan sa puso ko, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. So the number 1 reason why God does not answer our prayer is because of sin in our hearts. Hindi lamang po basta kasalanan. Minsan natatakot tayong i-confess ng mga ito. Yung mga unconfessed sin natin. Sapagkat mahal na mahal natin itong mga kasalanan na to. Nag-i-enjoy tayo sa mga kasalanan na to. Napakahirap na i-confess sapagkat alam natin, kapag kinonfess mo, kasabay niyan is to repent from that sin. And when we say repent, is to turn back from that sin. Iiwanan mo na, hindi mo na babalikan, hindi mo na ulitin sa buhay mo, magbabagong buhay ka na. Lord, hindi ko na po ulitin, hindi ko na po gagawin ulit. That is repentance, to turn back from sin. At dahil mahal natin yung mga kasalanan na to, itinatago natin sa puso natin, hindi natin kino-confess. Okay na siguro na i-confess ko yung mga ibang mga kasalanan, pero mga ito parang struggle pa rin ako, hindi ko kayang bitawan. I will still cling on to this sin for some time. Hindi pa ngayon. Then God has a reason not to answer your prayers. Kahit pag-fasting ka, kahit gano'ng katindi kang manalangin, magtuwad-tuwad ka, hindi sasagutin ng Panginoon kung meron nakikitang kasalanan ng Diyos sa puso natin. Kasi yun ang sabi ng Bible. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Then Isaiah 59:2, But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Hindi siya makikinig. Hanggat hindi natin confess lahat ng kasalanan natin sa Kanya. Number 2 reason why God does not answer prayer is selfishness. Selfishness. James 4:3.
Ye ask and receive na. Humingi ka, pero wala ka natanggap. Hindi ka nakatanggap. Why? Binigay din niya yung sagot niya. Because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Mali yung motibo natin sa bagay na hinihingi natin sa Panginoon. We have ulterior motives, and oftentimes, it's for personal benefits. Pansariling kapakanan lang ang iniisip natin. At hindi natin iniisip kung paano natin mag-glorify ang Panginoon sa pagsagot niya sa panalangin natin na iyon. Selfishness. So, i-examine natin yung mga hinihingi natin sa Panginoon. Most of the times, selfish ang nature ng mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Number 3, unbelief. Kawalan ng paniniwala. James 1:6, but let him ask in faith. Kapag humingi, meron pananampalataya. And when we say faith, naniniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakikita. Faith, naniniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita kung paano sasagot ang Diyos, pero naniniwala ka na sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Pero kapag nanalangin ka, walang paniniwala na sasagutin niya. Ikaw mismo nagdududa. Sabi ng Bible, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Huwag mong asahan na meron kang matatanggap sa Panginoon kung ikaw mismo na nanalangin ay hindi naniniwala doon sa hiningi mo sa Panginoon. Parang yung isang mananampalataya, pupunta siya sa church, biglang kumlimlim ang langit, nag-pray siya, sabi niya, Lord, pupunta ako sa church, kalooban mo naman ito, sasamba ako sa iyo, pero uulan mabasa ako. Pwede bang ipahintulot mong huwag umulan? Yun ang panalangin niya, huwag umulan. Paglabas niya ng bahay, may dalang payong. Nasaan yung faith niya doon sa kanyang panalangin? Siya mismo hindi naniniwala doon sa kanyang panalangin. Paano sasagot ang Panginoon? And there are several passages in the Bible that teaches us, for whatsoever is not of faith is sin. Ang kahit na anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Even the Lord Jesus Christ said in Matthew 13:58, and He did not many mighty works there. Hindi siya gumawa ng maraming mga dakilang bagay because of their unbelief. Dahil sa kawalan nila ng paniniwala. One of the strong avenue for God to answer our prayers is to believe in our prayers. Manalangin ka na mayroong paniniwala na ang Diyos tutugunin niya ang iyong paniniwala. In most cases, we pray for the sake of praying. Para lang masabing nag-pray ka. O, pinag-pray ko na sa Panginoon. Nilapit ko na sa Panginoon. O, binanggit ko na yung prayer request mo. That's it. Ikaw mismo, wala kang puso doon sa hiningi mo sa Panginoon. Paano sasagot ang Panginoon? Ikaw mismo hindi naniniwala. So, that's the third reason why prayers are not answered. Sin, selfishness, and belief. Number 4. This is very interesting. Number 4. Mistreating your spouse. Pastor, anong kinalaman naman nun? Yung minamaltrato mo yung asawa mo, binubuli mo yung asawa mo, iniinis mo yung asawa mo. Ang sabi ng Bible, 1 Peter 3:7, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. That your prayers be not hindered. Men, kapag hindi mo pala ino-honor ang asawa mo,
nahahadlangan yung panalangin mo. Ngayon, hindi ibig sabihin na binanggit dito husbands, mga lalaki lang. Ang context ng statement ni Peter ay sa mag-asawa. Hindi lamang yung asawang lalaki, pati yung asawang babae, you need to honor your husband as well. Otherwise, sabi ng Bible, your prayers will be hindered. Madaling salita, men, hintuan mo na binubuli mo yung asawa mo. Lalong-lalo na sa harapan ng maraming tao. Nagjo-joke tayo, pero nasasaktan yung asawa natin. I-honor natin yung mga asawa natin. Amen? Amen. O bakit yung mga men ang nag-amen? Dapat ladies, malakas dapat amen nyo. Para sa inyo to. Men, para hindi mahadlangan ng mga panalangin ninyo, seriously speaking, honor your wife. I-honor nyo mga asawa. Pastor, hindi honorable yung asawa ko. Kahit na alang-alang sa utos ng Panginoon, i-honor your wife. Hindi dahil sa asawa mo, kundi sa pagsunod mo sa Panginoon. So your prayers will not be hindered. Ngayon, ladies, hindi lamang yung mga asawang lalaki minsan ang nagmamaltrato sa mga asawang babae. Mas masakit maltrato yung mga asawang babae. Yung lalaki, pag sinaktan niya, yung babae, over time, mag-ihil yung sakit eh. Pero yung babae, kapag verbally, minaltrato mo yung asawa mong lalaki, matagal na matagal, bago maghilom yun, baka na hindi na maghihilom eh. Ibang klase kasing sandata ng mga babae. Mga lalaki, kamay. Mga babae, dila. Magkaiba sila ng espada. Pero alam nyo, itigil na natin. Kaya nakahadlangan yung panalangin natin, hindi natin natutunang irespeto yung bawat isa. Dahil ang sabi ng Bible, your prayers will be hindered kung walang maayos na relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Hindi ko alam, ano? Baka dito sa church, okay kayo. Pero pagdating sa bahay, hindi. Sarili natin ang dinadayan natin. Ang sabi ni Peter dito, dwell with them according to knowledge. Nagkaroon kayo ng harmonious relationship. Number 5, hindi na ako magtatagal doon. Number 5, pride. Number 5 na dahilan kung bakit hindi nasasagot yung panalangin natin because of pride. What is pride? A feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievement. Naalala nyo yung Pharisee at publican na pumunta sa temple para mag-pray? Yung Pharisee, ano sabi niya? Panginoon, nagpapasalamat ako, hindi ko katulad ang publikano na to. That's pride. Sinasabi niyang, he is better than the publican. Then, in-enumerate niya kung ano yung mga ginawa niya. I fast twice in the week. I give tithes of all my possession. Naka-enumerate yung mga ginagawa niya. That is pride. Alam nyo, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. When we approach God in prayer, at pagkatapos may mga pinagmamalaki tayo sa Kanya, then the Lord will not answer our prayers. Anong sabi ng James 4:6? But He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Yung publican, nung siya naman ang nanalangin, anong sabi niya? Lord, be merciful to me. I am a sinner. Mahabag po kayo sa akin, makasalanan po ako. Anong verdict ng Panginoon sa kanilang dalawa? Umuwi yung publican na yun, justify. Sila na tinakas ang kanilang sarili, babagsak. Kaya sila na binababang kanilang sarili, they will be exalted. Tatas sila ng Panginoon. So when we approach God, ubarin natin ang kahit anumang pride. Ano man yung narating natin sa buhay, ano man yung mga achievement natin,
gaano man tayo ka-spiritual, kabanal, iwan natin lahat yun. At pag lumapit tayo sa Panginoon, with humility. Kasi galing tayo sa alabok. And we are approaching a great God. So why prayers are not answered? Because of pride. Pastor, paano kung nilinis ko na lahat yan? Kinonfess ko na lahat ng mga kasalanan ko sa Panginoon. At yung inihingi ko sa Kanya ay hindi para sa akin. Kapakinabangan ng iba, para sa church, para mag-glorify ka. At naniniwala akong kaya mo itong ibigay. With sincerity in my heart, ibibigay mo ito. Inayos ko na yung relasyon ko sa asawa ko. And with all humility, I come to you. Panginoon, bakit hindi mo pa rin sinasagot yung panalangin? May mga Kristiyano, nagsisikap talaga sila. Lahat ng pwede nilang gawin, gagawin nila. Para lamang tumugon ng Panginoon sa panalangin nila. And yet, dumarating yung point na na-realize mo, hindi na ito talaga sasagutin ng Panginoon. And we tend to ask, why? At minsan, kine-question na natin ang existence ng Panginoon. Lord, talaga bang nandyan ka? Talaga bang totoo ka? Bakit hindi mo sinasagot ng panalangin ko? Here's the answer. Number 6, it is for the glory of Christ. May mga panalangin tayong hindi na tutugunin ng Diyos. It's for His glory. Ang isang magandang halimbawa po dito ay si Apostle Paul. Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 and 9. Pakinggan niyo po ito mabuti. And lest I should be exalted above measure. Exalted above measure. Sabi ni Apostle Paul, baka lumaki ang aking ulo, tumaas ang aking ego. Above measure, sabi niya, through the abundance of the revelation. Bakit lalaki yung ego ni Apostle Paul? Because of the abundance of the revelation. Ginamit ng Panginoon si Apostle Paul sa mga dakilang bagay. Marami siyang church na nasimulan sa New Testament. Marami sa mga books sa New Testament siyang nagsulat. Yung mga maliliit na epistles dito, siyang nagsulat. Nakapag-perform siya ng mga miracles. Yung viper tinuka siya pero hindi siya namatay to the point na may mga taong Diyos kung ituring siya. Sinasamba na siya. Nasa brink ng temptation si Paul na tumaas yung ego niya, lumaki yung ulo niya sapagkat ginagamit siya ng Panginoon sa napakadakilang mga pamamaraan. Pero sabi ni Apostle Paul, lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh. Binigyan ako ng Panginoon ng tinik sa laman. A thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest, inulit niya ulit, lest I should be exalted above measure. Ibinigay sa akin ng Panginoon itong thorn in my flesh para hindi lumaki yung ulo. Para hindi tumaas yung tingin ko sa aking sarili. And yet, ang sabi niya, for this thing I besought the Lord thrice. 3 beses, hiningi ko sa Panginoon that it might depart from me. 3 beses, hiningi ko sa Diyos, tanggalin niya itong thorn in the flesh ko. Ano ba itong thorn in the flesh ni Apostle Paul? There's no clear record in the Bible kung ano talaga yung thorn in the flesh ni Apostle Paul. Bagamat may mga Bible scholar na may mga speculation sila kung ano yung thorn in the flesh. May mga nagsasabi na merong chronic eye problem si Apostle Paul. Yung isa maliit, yung isa malaki. May mga nagsasabi na kuba siya.
Tinatawanan siya ng mga tao. Kalbo siya. Nag-i-stutter siya. Hindi maayos yung kanyang pananalita. O di kaya naman, nanginginig yung kalahati ng kanyang katawan. May epilepsy siya. Papaano mo nga namang ipapangaral ang salita ng Panginoon, mag-preach ka pagkatas nagkaganon yung katawan mo. O di kaya nag-i-stutter ka. It's very embarrassing. Ang sabi niya, Pastor Paul, Lord, tanggalin mo mga ito sa akin. This is my thorn in the flesh. Pero nasabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam nyo, kahit ako, may mga question din. Curious din ako. Bakit may mga panalangin na hindi sinasagot ang Panginoon? Kahapon naganan kami ng birthday ni Sister Sally. Isa lang ang kanyang wish ng birthday niya. Maging maayos. Yung anak niyang lalaki, si Josh. Kahit na maging mahirap na kami, kahit na tumira na ako sa ilalim ng tulay, maging maayos lamang siya, kontento na ako. And I wonder, bakit hindi sagutin ng Panginoon yung napakasimpleng request niya? Alam niyo kung anong reason ng Panginoon? That the power of Christ may rest upon. Paano mong gagawin yun? The grace of God is sufficient. Sister Jenny, alam natin ang tanggalan ng isang mata. Di ba ang lalaki matanggalan ng isang mata? Huwag lang ang babae. Pero lumalaban pa rin siya. Bakit? The grace of God is sufficient. Pag nakita ng mga tao na si Sister Sally kahit ganoon, kabigat, ang problema sa pamilya, nakita ng lumalaban pa rin siya, nagpapatuloy, nagtatapat sa Panginoon. Pag nakita ng mga tao si Sister Jenny, nagpapatuloy pa rin sa kanyang katapatan sa Panginoon, naglilingkod pa rin kahit ganoon ang kanyang kalagayan, nakikita nila yung biyaya ng Diyos sa kanila. The power of God may rest upon them. Bakit may mga panalangin hindi sinasagot ng Panginoon sa kabila na ginawa mo na lahat yun, pero hindi pa rin tutugunin ng Panginoon? So that the power of Christ may rest upon you. Upang mag-glorify ang Panginoon sa pamagitan ng mga buhay natin. Bakit may mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa mga buhay natin? Lord, nagtatapat naman kami, buong pamilya. Naglilingkod kaming lahat sa iyo. Wala kaming hindi ibinibigay sa iyo. Wala kaming ipinagdadabot. Kulang na lang. Lahat kami maglingkod sa iyo. Pero bakit ganito nangyayari sa amin? That the power of Christ may rest upon you. Paano natin makakayanin ang mga bagay na yan? The grace of God is sufficient. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, for my grace is sufficient for thee. Kaya si Apostle Paul natutunan niyang tanggapin sa kanyang sarili. Na sabi niya, I will rather glory in my infirmities. Ipagmamalaki ko itong mga kapintasan na ito, that the power of Christ may rest upon me. Para maranasan ko yung kapangyarihan ng Panginoon sa aking buhay. Of course, sino ba naman ang gustong magkaroon ng thorn in the flesh? Wala. Pero kung yun ang kaparaanan ng Panginoon para mag-manifest yung kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa iyo, yes, so be it. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Again, why prayers are not answered? Because of sin. Because of selfishness, unbelief, or probably mistreating your spouse, o baka merong pagmamalaki. Kung wala man lahat yun, hindi pa rin tumutugon ng Panginoon. Baka gustong iluklok ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa iyong testimony. Kaya natin yan because His grace is sufficient.